At dahil opisyal na nga ang laban ng Luis Nery kontra sa ating pambato na si Janriel Casimiro, ay ating tingnan itong kanilang professional boxing statistics upang ating malaman kung sino ba sa kanilang dalawa ang mayroong mas may advantage sa kanila. Unahin natin itong professional boxing record ni Janriel Casimiro. Mayroon itong 35 wins, 24 of those wins coming by way of knockout. Mayroon na siyang 5 talo. Isa sa 5 talo na yan ay natapos via stoppage. Mayroon siyang isang tabla. Lumalaban na sa featherweight division itong si Janriel Casimiro. At mayroon siyang knockout ratio na 68.57%. 37 years old na sa kasalukuyan. Orthodox ang boxing stance. Mayroon itong height na 5 foot 4 inches. 64 inches ang kanyang reach. Huling 3 laban ay noong October 13 taong 2024 kontra kay Saul Sanchez. At dito napaka-impresibo ng performance na pinakita ni Janriel Casimiro. Tinapos lamang niya si Saul Sanchez sa loob lamang ng round 1, hindi umabot sa round 10 na schedule. Nasundan sa October 25 taong 2025 kontra dito kay Kyunosuke Kameda. At dito, hindi inaasahang pagkatalo ni Janriel Casimiro sa loob ng round 10, unanimous decision. At yung panghuli niyang laban kontra dito kay Tom Misokushi noong December 27, 2025. At dito, nakuha niya yung panalo by knockout sa round 5. Dito naman tayo sa kanyang makakalaban na si Luis Nery. Napakadelikadong kalaban nito kontra kay Janriel Casimiro mga katropa. Si Luis Nery ay mayroong 37 wins, 28 of those wins coming by way of knockout. At dalawa sa talo na yan ay puro stoppage. Wala pa siyang tabla. Parehong lumalaban sa featherweight division na. Subalit, yung kanilang paparating na laban ay gaganapin sa super bantamweight division. So, mayroon siyang knockout ratio na 75.68%. 31 years old sa kasalukuyan itong si Luis Nery. Southpaw ang boxing stance nito. Mayroon itong height na 5 foot 5 inches. Mayroon siyang reach na 65.5 inches. Huling 3 laban nitong si Luis Nery ay noong May 6 taong 2024 kontra sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. At dito natalo siya via technical knockout sa round 6. At noong February 22 taong 2025 nakalaban niya itong si Kyunosuke Kameda. Kung natalo si Janriel Casimiro dito kay Kyunosuke Kameda, tinapos ito ni Luis Nery via technical knockout sa round 7. Hindi umabot sa round 10 na schedule. At noong October 26 taong 2025 kontra naman kay Satakorn Sark. At tinapos din ni Luis Nery yung laban sa loob lamang ng round 8, hindi umabot sa round 10 na schedule. So yung kanilang paparating na laban ay gaganapin doon sa Kyrgyzstan sa April 18, kasalukuyang taon na ito. So sino ba yung may physical advantage sa kanilang dalawa? Unahin natin dito sa kanilang height mga katropa. Nakalamang dito ng 1 inch itong si Luis Nery. Pagdating naman sa reach, nakalamang pa rin si Luis Nery ng 1.5 inches na advantage. So dito yung pinaka-critical sa youthful advantage, yamado pa rin si Luis Nery pagdating sa youthful mga katropa ng 6 na taon, no? Yung agwat nila dito. So nasa prime itong si Luis Nery at pa-exit na yung prime nitong si Janriel Casimiro o malamang wala na talaga sa kanyang prime, no? So sino ba yung yamado dito at sino yung underdog? Dito mga katropa, hindi pa ito official dahil hindi pa na-post ang kanilang match-up sa mga sports betting apps mga katropa. Subalit, malamang sa malamang ay magiging underdog dito yung ating pambato na si Janriel Casimiro. So dito tayo sa kanilang power comparison. Sino ba yung mas may advantage sa kanila pagdating sa power comparison? So dito, kung pagbabasihan natin yung BoxRec, mas mataas ang knockout percentage ni Luis Nery. Pero sabi ko nga, hindi lang tayo basta-basta magbabase sa knockout ratio ng BoxRec dahil nakadepende ito sa mga quality ng opponents, quality ng mga nakakalaban. Baka nagiging mataas yung knockout ratio ng isang fighter dahil hindi ganun kalakasan yung mga nakalaban, hindi ganun ka mabigat yung mga boxing record, yung boxing resume din ng mga nakalaban. So titingnan natin yung mga previous opponent na mga history sa kanilang dalawa at ating ikukumpara kung sino ba yung may nakalabang may mas matibay. So base sa mga previous na opponent nila mga katropa, mas dekalibreng opponent itong ating pambato na si Janriel Casimiro. Subalit yun nga lang, bumabawi itong si Luis Nery sa huling mga laban, lalo na't nakalaban niya
itong nasa pound for pound ranking na si The Monster Naoya Inoue, samantalang hindi pa nakalaban ni Janril Casimiro itong si Naoya Inoue. Kaya ipagpalagay ko na lang na halos equal lang sila dito pagdating sa quality of opponents, dahil nga nakalaban ni Luis Neri itong si Naoya Inoue na mabigat na pangalan dito, no? So pagdating sa power comparison, balik tayo. Ilagay ko na lang na equal lang ito mga katropa. Hindi ko pwedeng i-bias ito na mas malakas dito si Janril Casimiro mga katropa, at lalo na halos huling yugto na siya sa kanyang prime mga katropa, no? Hindi naman ibig sabihin na wala na siyang talaga, wala nang galing, wala nang lakas, nandyan pa rin. Kung mabasihan natin yung performance, balit yun nga lang, kung science yung ating pagbabasihan, base na rin sa ilang mga expert pagdating sa mga atleta, lalo na sa combat sports dito sa boxing, ay yung edad talaga ay magmamatter talaga pag lumampas na ng 35 years old. Balit hindi naman sa lahat na pagkataon, mayroon pa rin namang mga elite level na mga fighter na kahit 37, 38 o hanggang 40 nagpakita pa rin ng pambihirang lakas, no? At pambihirang mga reflexes pa rin. Depende rin talaga sa individual yan mga katropa. So proceed tayo. Dito sa speed at footwork, sino ba yung mas may lamang dito? Sa bilis ng mga suntok mga tropa, halos parehas lang. Halos parehas lang yung comparison dito sa speed nila, no, sa kanilang mga opinsa. Pero pagdating sa footwork, may bahagyang kalamangan dito si Janril Casimiro. Mas technical siya ng bahagya kontra dito kay Luis Neri. Kung pagmamasdan natin yung mga previous na laban, hindi tayo magpapadala sa dito yung marketing strategy ni Janril Casimiro mga katropa, no, na minsan ginagamit niya yung mga maangas na datingan. Dito tayo sa kanyang sa kanyang performance talaga. Huwag nating kalimutan na marunong din gumamit ng distansya itong si Janril. Technical din ito kung pagbabasihan natin yung mga katropa. Kung halimbawa sobrang tigas din yung kalaban, ay hindi niya ipipilit yung kanyang gusto. Nag-iingat din itong si Casimiro mga katropa. Samantalang ito namang si Luis Neri ay walang ibang alam ito kundi pasugod lang. Nasa center line lang talaga ito. Nasa line of fire lang yung kanyang ulo. Kaya advantage dito pagdating sa diskarte itong si Janril Casimiro. Mangyayari lang naman na magiging buo yung tapang nitong si Luis Neri kapag naramdaman naman niya na walang threat yung suntok ng kanyang kalaban. Kaya excited din akong panoorin ito mga katropa sa darating na April, kung ano ba talaga yung kayang gawin pa dito ni Janril Casimiro kontra dito sa mas batang fighter na si Luis Neri. Kasi kung nandyan pa talaga yung lakas ni Casimiro, palagay ko mga katropa, madaling masapul itong si Luis Neri. Dahil hindi naman siya ganun kagalaw, no? Yung kanyang head movement hindi naman ganun ka komplikado. Hindi katulad sa mga ibang fighter na technical din yung galawan, mahirap patamaan. Mas mahirap ang tamaan itong si Janril Casimiro kumpara dito kay Luis Neri. Dapat lang bantayan dito kung sino yung unang bibitaw ng malakas, delikadong makounteran, dahil may pang-counter din itong si Luis Neri. Kung makikita natin sa mga laban, no, may counter din siya. Magaling siyang magbitaw ng counter kapag siya yung umaabante. Pero kapag siya naman yung pinipressure, kung pipilitin na siya yung ipipressure talaga mga katropa, huwag siyang hayaan na siya yung umabante, ay dito nakitaan ko ng kahinaan si Luis Neri dito. Kaya sana makonsider ito ng kampo ni Casimiro sa kanyang lead trainer na yung kanyang nakakatandang kapatid na si Jason Casimiro. Sana i-consider din nila ito na pag-aralan, dahil hindi masyadong magaling sa counterpunching itong si Luis Neri kapag siya yung pinipressure. Magaling lang siya kapag siya yung umabante, dahil natural na talent talaga niya siya yung umabante. Kaya diyan siya delikado. Diyan lumalabas yung galing nitong si Luis Neri kapag siya yung nagpipressure ng laban. So sa speed and footwork ng comparison, ilagay ko na lang na lamang ng bahagya ang ating pambato dito na si Janril Casimiro mga katropa. So sa endurance and durability, since matigas talaga yung ating pambato, no? At nakitaan natin yan, binakitang performance na kanyang mga laban, ay malaki na talaga yung improvement ni Janril Casimiro. Naging matigas at hindi na basta-basta nayayanig yung kanyang ulo. No, matigas na, may katigasan na talaga itong si Janril Casimiro. Compare dito sa kay Luis Neri,
Yung durability niya pagdating sa kanyang mga katropa ay questionable, no? Nakikita naman natin yan sa mga huling laban. Madali lang siyang inalog dito ni Naoya Inoue. Sa previous na laban, no? Tumiklop din siya sa body shot sa laban nila ni Brandon Figueroa. Kaya isa din i-consider dito. So, tirahin sa tagiliran itong si Luis Nery. May advantage siya dito. So, para sa akin, endurance at durability, halos 50-50 lang. Ipantay, i-equal ko na lang dito mga katropa dahil may advantage ng malaki itong si Luis Nery pagdating sa youthful, no? Lamang siya ng 6 na taon. Kaya, so, sino ba yung mas sanggir sa kanilang dalawa? Halos equal lang sa aking sariling opinion. Halos equal lang yung pagdating sa mas gutom sa kanilang dalawa. Sino yung mas accurate? Halos equal lang din, pero palagi advantage ng bahagya si Janrel Casimiro dito. Yung ring IQ, ito klaro-klaro mas advantage dito si Janrel Casimiro dahil sabi ko nga kanina, no, sa aking naobserbahan, kapag matigas din naman yung kalaban ay hindi naman ipipilit ni Janrel Casimiro na tapusin talaga yung laban. At nag-a-adjust din naman itong si Janrel Casimiro. Nakikita natin yan, no? Minsan siya yung nag-initiate ng counter-punching. Hindi niya ipipilit na siya yung aabante talaga. Gagamitan din niya ng mga movement, mga angle. Gumagamit din siya ng mga ganyan. So, hometown advantage, wala. Equal lang dahil doon gaganapin sa Kyrgyzstan yung laban. So ano ba yung dapat i-take-advantage dito ni Janrel Casimiro? Dapat i-timing talaga niya yung overcommit ng mga suntok nitong si Luis Nery, mga katropa. Paunahin niyang bumitaw ng malakas na banat itong si Luis Nery. At timingan niya talaga ito sa kanyang kanan dahil nandito naman yung pamatay na suntok ni Casimiro, mga katropa, yung kanyang kanan. Dapat pag bumitaw na itong si Luis Nery ng kanyang pamatay na lip straight, ay counteran na agad. Sana magawang matimingan niya itong si Luis Nery dahil sabi ko nga, at hindi lang ako yung nakaka-obserba, mas may tigas itong panga ni Janrel Casimiro kumpara dito kay Luis Nery. So dapat i-take advantage yan. Yung reaction time, kung pagkatapos bumitaw ni Luis Nery ay medyo may kabagalan. So dito naman sa panig ni Luis Nery, ano ba yung dapat i-take advantage niya dito, mga katropa? No, so dapat i-take advantage dito ni Luis Nery ay since nga pawala na sa prime itong si Janrel Casimiro, dapat i-take advantage niya dito yung kanyang lamang pagdating sa size talaga, mga katropa, at yung kanyang youthful. Dapat i-take advantage din niya dito. So ganun din, dahil pareho naman silang bumibitaw ng mga wild punches din, mga katropa. Si Casimiro minsan nandyan din yung gigil na palagay ko magbibigay din ng problema kapag nag-overcommit din dito si Janrel Casimiro. At kapag nakita din ito ni Luis Nery, ay pwede din samantalahin ito ni Luis Nery. Pwedeng vice versa din talaga kung sino yung unang manggigil dito at bumibitaw ng mga awas na kombinasyon, lalo na kapag bumibitaw sa kanilang power shot, no? Yung kanan ni Janrel Casimiro kapag awas hindi nakatama at magawang matimingan ng counter na malakas na lip straight nitong si Luis Nery, ay palagay ko may chance rin magkaroon ng knockdown dito. Pwede rin mapatumba niya itong si Janrel Casimiro, mga katropa, no? Hindi ko sinasabing knockout, subalit pwedeng mag-knockdown, pwedeng may knockdown dito, mga katropa, no? So yun, posible talaga, kaya dapat nga dito gamitin ni Janrel Casimiro yung deception, no? Yung pwedeng ibigay niya yung mga unang 2 round, 3 round na yung kumpiyansa nitong si Luis Nery para magkaroon ng overconfident na sugurin siya dito. At pag bumitaw niya, hanapan niya ng paraan na mag-mintes, no? At kapag nangyari, bigyan niya talaga ng napakalakas na kanan. Dahil sa palagay ko, mga katropa, may paglalagyan pa rin talaga itong si Luis Nery kapag natamaan ng malakas na kanan ni Janrel Casimiro. Dahil overcommit ito, mga katropa, hindi niya talaga mapigilan yan. Ilang beses na pinapanood ko yung laban, kahit yung laban niya kay Kyunosuke Kameda, masyado talagang ilang beses na mag-overcommit itong si Luis Nery. Wala lang threat talaga itong si Kyunosuke Kameda, kaya palaging abante pa rin itong si Luis Nery. Dito naman sa kanilang paparating na laban na hindi pwedeng ganun yung mangyari dahil may paglalagyan talaga si Luis Nery kapag nagkataon. So
Breakdown advantage natin mga katropa. Slight advantage itong mas batang fighter na si Luis Neri. So final prediction ko dito at saan ko ilalagay yung aking taya. Prediction ko dito mga katropa, posibleng aabot talaga ito sa mata ng mga judges yung laban na ito, no? Pero hindi na rin ako magugulat kapag may gumulong ng maaga sa laban na ito dahil parihong may lakas itong dalawa. Ilalagay ko yung aking taya pabor dito sa ating kababayan na si Janrel Casimiro mga katropa. Posibleng mag-pull out ng victory itong ating kababayan na si Janrel Casimiro sa labanang ito mga katropa. So kayo mga katropa, sang-ayon ba kayo sa aking breakdown dito? O disagree kayo sa aking nakikita dito? At abangan nyo sa susunod mga katropa. Isusunod natin i-feature yung mega fight, yung malaking laban din ng monster ng Japan na si Naoya Inoue kontra kay Junto Nakatani. So hanggang dito na lang muna mga katropa, hanggang sa muli.